ginawa ang impyerno, mga kapatid, para kay Satanas, sa mga demonyo na kasama niya, praise God. Hindi po nais ng Diyos na tayo pong mga tao ay maimpyerno, praise God. Pero, hallelujah, praise the Lord, ang nasa atin po, mga kapatid, ang desisyon kung gusto nating malangit o maimpyerno. Amen. Pero salamat sa Panginoon nating Jesus, na sa ating tagapagligtas ay tayo po ay kanyang iniligtas at inalis sa kamay ni Satanas, mga kapatid. Tayo pong lahat ay patungo na sa impyerno, pero ito po ay hallelujah, praise God, hindi pinahintulutan ng Diyos, kundi siya po ay gumawa ng paraan, hallelujah, upang tayo ay maligtas sa pamagitan ni Jesucristo, mga kapatid, na ating Diyos. Siya po ay nagkatawang tao, bumaba, hallelujah, rito sa mundo, mga kapatid. Siya po'y nahayag sa laman, iniwan ang kanyang trono sa langit at nagpakumbaba, praise God. Siya po ang naging servant, praise the Lord, at tinako lahat ng kasalanan ng sangkatauhan at tinapos lahat sa krus ng Kalbaryo, praise God, at tinalo ang kamatayan. Hallelujah. Kaya naman tayo, mga kapatid, ay mayroong dakilang pag-asa na tayo rin po ay bubuhayin ng Panginoon Jesus kung tayo man ay mamamatay na naglilingkod sa Kanya. Maaaring yung iba sa inyo, mga kapatid, praise God, matagal nang naririnig yung pagbabalik ng Panginoon, matagal nang naririnig kung ano yung heaven and hell, mga kapatid, matagal nang nyo nang naririnig na bumalik ka na sa Panginoon dahil malapit na siyang dumating, praise God. Maraming beses nyo nang narinig at ilang taon ay lumipas, mga kapatid, praise God. But I tell you, mga kapatid, na tayo po ay nasa mga huling araw na, praise God, na kung saan ay malapit na pong babalik ang Panginoon. Anytime, praise God, handa man tayo o hindi, hallelujah, gusto mo man o ayaw mo man, mga kapatid, praise God, darating siya, praise the Lord, sa oras na hindi natin inaasahan. Hallelujah. In John chapter 14, verse 1 to 3, praise God, ang sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mapagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipahanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Ang sabi ng Panginoon, mayroon siyang inihanda sa ating mansyon Yes. sa langit. Hindi sasabihin ng Diyos na may langit kung hindi man lang din ito totoo. Amen. Can I tell you, mga kapatid, na ang Diyos hindi ka paaasahin sa kanyang pangako. Kapag ang Diyos ay nangako, tutuparin niya, mga kapatid, praise God. Kaya, mga kapatid, praise the Lord, ang Panginoon, kapag naglingkod ka sa Diyos ng may katapatan, kapag ibinigay mo yung buhay mo sa Panginoon, praise God, kahit may mahirap, praise the Lord, kahit may mga trials, may sufferings, praise God, pero I tell you, mga kapatid, hindi ka paaasahin ng Panginoon, praise God, kundi paninindigan niya kung ano yung sinabi niya sa ating, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi niya, kung kapag naroon ako at may paghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Mga kapatid, praise God. Matagal na kung gusto ng Panginoon na makasama niya tayo. Matagal na kung gusto ng Panginoon. Dahil yung unang tao na ginawa niya na nakasama niya face to face, mga kapatid, ay nag-disobey sa kanya. Gumawa ng kasalanan. Praise God. Alam niyo kung gaano niya tayo gusto kapiling, mga kapatid. Amen. Nung ang tao ay walang magawa para iligtas ang kanyang sarili. Ang tao ay makasalanan at hindi siya matuwid, mga kapatid. Wala siyang kakayanan para linisin ang kanyang sarili mula sa kasalanan. Yes. In the Old Testament, yung priesthood na yan, mga kapatid, praise God, ang mga tao kailangan
Ang sabi, takpan lang. Now mga kapatid, praise God. Nung si Jesus po, praise the Lord, ang ating Diyos ay naghanap ng gusto niya, naghanap siya ng tao na gusto niyang gamitin para maging alay, ay wala siyang nakitang perpekto. Yes. Parang sabihin nyo, pwede naman magpaka-superman si Lord na sa isang igab lang iligtas niya yung tao lahat. Kayang gawin ni Lord yun, mga kapatid. But, hindi po yun yung batas na isinulat niya, Amen. na ibinigay niya. Na kahit ang ating Diyos ay sumunod sa sarili niyang salita, Yes. nagpa-under siya, mga kapatid, sa sarili niyang salita, na ang kailangan ay kailangan ng dugo para sa kasalanan. Hallelujah. Dahil wala siyang nakita, mga kapatid, praise God, siya na mismo ang bumaba. Nahayag siya sa laman. Ipinanganak siya sa sabsaban. Ganoon niya tayo kamahal na gusto niyang makasama ang tao, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit, praise God, hindi pwede, kung bakit ang Diyos, praise God, kailangan magkatawang tao, mahayag sa laman. Kasi, mga kapatid, ang Diyos ay Espiritu. Yes. Hindi natin siya makikita, mga kapatid. At kung makita natin siya, mamamatay tayo, mga kapatid, kasi tayo po ay hindi banal. Tayo po ay makasalanan. Kaya kailangan niya ng body na maglalarawan sa Kanya. Kailangan niya ng katawan na kung saan doon siya magdidwell. At yun po ay si Jesus Christ. Kaya nung si Jesus Christ, praise the Lord, ay nahayag dito sa laman, lumakad siya kasama ang tao. Lumakad siya kasama mo. Kaya alam niya, mga kapatid, kung ikaw po ay naghihirap. Alam niya kung ikaw ay napapagod. Alam niya yung pakiramdam, mga kapatid, ng pagiging tao. Alam niya, praise God, na natutokso ka. Alam niya na nagkakasala ka. Alam niya na nagkukulang ka. Alam niya, mga kapatid, lahat ng pinagdaraanan mo sa buhay. Kasi naranasan niya, praise God, ang maging tao. Praise God. Kaya mga kapatid, praise God, ganoon niya tayo nauunawaan. Kung tayo man ay nangihina, kung tayo man, praise the Lord, hallelujah, nawawalan ng pag-asa, kung tayo man, praise God, hallelujah, ay napanghihinaan ng loob kapag maraming pagsubok, kapag maraming trials na dumarating, praise God, alam niyo yung pakiramdam, mga kapatid. Kaya nang ginawa ni Jesus, lahat na naghahanap sa Kanya, lahat ng lumapit sa Kanya, pinagaling niya, pinalaya niya, praise the Lord, ginawa niya ng milagro sa buhay. Hallelujah. Lahat ng nagkasala, lahat ng gusto nang magpakamatay, lahat, praise God, na hallelujah, na hindi na isang tao hindi makalakad, na pati ng ilang taon, simula pa nung bata siya, praise God, dumating si Jesus sa buhay niya at binago ng Panginoong Yesus yung buhay niya. Kaya kung gusto mong baguhin ang buhay mo, mga kapatid, you are in the right place. Nasa tamang lugar ka to encounter Jesus Christ. Hallelujah. Hindi ka tinawag ng Panginoon para magpayaman sa mundo. Hindi ka tinawag ng Diyos para lang magtrabaho, praise God, at mag-ipon ng pera, mga kapatid, dito, praise the Lord. Hindi ka tinawag ng Panginoon, hallelujah, para maging sikat, mga kapatid, maging kilala, praise God. Kundi tinawag ka ng Panginoon para sa Kanya. Para maglingkod sa Kanya. Anong sabi ng pinakamatalinong tao na namuhay dito sa mundo? The whole duty, ang buong tungkulin ng tao is to fear God and obey His commandments. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga salita. Praise God. Praise the Lord. Now, mga kapatid, hallelujah. Ano ba yung langit? According sa Bible, ang langit o heaven ay nahati sa tatlong lugar. Yes. Yung unang, yung first heaven o unang langit, ito po ay ang atmospheric heaven. Ano pong ibig sabihin nun? Ang lugar kung saan ang mga ibon ay lumilipad.
Yan, yung kung saan nakikita yung mga uwak, anong uri ng mga lovebirds, anong uri ng mga ibon. Yan po, mga kapatid, ang heaven. Unang heaven. Pangalawang langit, mga kapatid, or second heaven, ito po ay starry space. Ito naman, mga kapatid, doon nagpupunta ang mga spacecraft. Mga napapanood natin sa balita, yung mga lumilipad, papuntang buwan, papunta ng Mars or ibang planeta, yun yung second heaven. Ang third heaven, mga kapatid, ito po ay ang kingdom of God. Ito ang tahanan ng Diyos. Praise the Lord. Kaya sabi, mga kapatid, in John 14:2, in my Father's house are many mansions. Imagine mo yung mga kapatid, yung bahay, maraming mansion. Praise God. Anong gugustuhin mo, mga kapatid, mansion o bahay? Sa akin yung bahay ni Lord. Kasi maraming mansion sa loob. Praise God. Now, sa Bible, mga kapatid, ay nabanggit na mayroong third heaven o ikatlong langit. At itong ikatlong langit na ito, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos o kingdom of God. Ito po ay ang tahanan ng ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Now, ano po ang mayroon sa langit? Ano po yung katangian ng langit, mga kapatid? Praise God. Binanggit po ni Apostle Paul ang tungkol sa ikatlong langit. Ang sabi niya, ako ay dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na ang nakakalipas. Sumasampalataya na ako kay Kristo noon, hindi ko matiyak kung nasa katawan ba ako o nasa labas ng katawan o ang Diyos lang ang nakakaalam. Praise the Lord. Nakarating siya sa paraiso, mga kapatid, si Apostle Paul. Sa langit. Praise God. Amen. Now, praise the Lord. Ang third heaven ay kingdom of God. Now, ano pong sabi ng Bible? Sino gustong makapasok sa langit, mga kapatid? Praise the Lord. Lahat tayo gustong makapasok sa langit. Sino gusto ma-impyerno? O, di ba? Wala. That's the reality, mga kapatid. Praise the Lord. Gusto nating malangit, pero hindi tayo gumagawa ng paraan. Praise the Lord. Hallelujah, na maglingkod sa Diyos. Now, in John chapter 3, verse 3 to 5, ang sabi ng Bible, except a man, maliban ng isang tao, praise the Lord, ay may panganak muli sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. In English, kingdom of God. Ano ba yung ikatlong langit? Kingdom of God. Na gusto nating malangit, mga kapatid, praise God. Kung gusto nating makapasok sa langit, ano kailangan natin gawin? We need to be born again. That's why, mga kapatid, praise God, nung nakilala niyo si Pastor, nung nakilala niyo inyong Pastor, mga kapatid, praise God, anong ipinangaral niya, mga kapatid, about the kingdom of God, na kailangan po natin mag-born again, magsisi sa ating mga kasalanan, magpabautismo sa pangalan ni Jesus, at tatanggapin natin ang bautismo, praise the Lord, sa Espiritu Santo. Bakit, mga kapatid, ipinangaral ni Pastor? Because hindi tayo makakapasok sa langit, mga kapatid, kung hindi tayo may papanganak muli, praise God. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay umahayo sa labas, tayo po ay nagsashare ng salita ng Panginoon para, mga kapatid, sila, praise God, ay makakilala sa Panginoon na ang tanging paraan para makapasok sa langit ay sa pamagitan ni Jesucristo, mga kapatid, at wala nang iba. Ang salapi mo, mga kapatid, ay hindi kayang bilhin ang buhay na walang hanggan. Ang salapi, ang pera mo, ang mga sasakyan mo, motor mo, ang malaki mong bahay, ay hindi kayang bilhin ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, praise God. Ang buhay na walang hanggan ay ang ating Panginoon sa Kristo lang. At siya lang ang kailangan mo, praise God. Hallelujah. Now, ano po, praise the Lord, ang mayroon sa langit? At ano ang katangian ng langit, mga
Pasimplihin ko na mga kapatid. Ang katangian ng langit, praise the Lord, ito po ay tumutukoy sa paraiso. Sige, mag-imagine kayo ng langit ngayon, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, ang langit ay tumutukoy sa paraiso. Paradise. Ang langit, ito po ay tumutukoy, mga kapatid, sa tahanan ng Diyos. Kaya sabi ng Matthew 6:4, Ama, sumalangit ka. Praise the Lord. O sumasalangit ka, mga kapatid. That means, ang tahanan ng Diyos ay langit. Pangatlo, mga kapatid, ito po ay gusali na hindi ginawa ng kamay ng tao. Ang langit, ito po ay tinawag na kaharian ng Diyos. Ang langit ay lugar ng kapahingahan. Ang langit ay lugar ng kaaliwan. Ang langit ay ang mataas na lugar na hindi kayang abutin, praise God. Ang langit ay ang banal na lugar. Sa madaling salita, yan po ang langit. Praise God. Gusto niyo ba sa langit, mga kapatid? Praise the Lord. Gusto natin. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, mga kapatid, praise God, ang langit, ito po ay pinakamasayang lugar. Bakit, mga kapatid? Ang sabi ng Revelation 7:17, sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay at papahiran na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. I know, mga kapatid, praise the Lord, mahirap ang maglingkod sa Panginoon. Praise God. Dahil na kung matagal ka na naglilingkod sa Diyos, may times na may hirap, may times na wala tayong nararamdaman, ang saya. And may times na ang hirap. Praise the Lord. Kasi yun ang pagiging Kristiyano, yun ang pagiging tagasunod ni Kristo. You will be persecuted. Meron kaming kapatiran, mga kapatid, praise the Lord, na baguhan lang sa church, na-baptize, at nagsimulang magbago ng buhay. Alam niyo, mga kapatid, nung LM, gawain ng mga nanay, nag-message sa akin, Pastor, baka hindi na ako mag-church muna. Alam niyo kung anong dahilan, mga kapatid? Iniwalayan siya ng partner niya. Biglaan, mga kapatid, praise God. In-encourage ko, hindi naging okay. Umaten siya sa church. Pero bago siya umaten, kinaumagahan na nag-message siya, Pastor, hindi ako makapunta sa church. Kapitbahay lang namin yung mga kapatid. And nagsabi niya, Pastor, sinabihan ako ng mga kapatid ko, kaming dalawa ni Mama. Silang dalawa kasi nag-church ngayon. Alam mo po yung sabi sa kanila? Simba-simba pa kayo dyan, mga demonyo pa rin naman kayo. You see, mga kapatid, praise God. Tayo na gumagawa ng mabuti. Tayo na nagbabago ng buhay. Tayo na gusto nating ayusin yung buhay natin. Baguhin yung buhay natin. Maglingkod sa Panginoon. May nasasabi pa rin yung tao. Paano kung hindi ka naglingkod sa Panginoon? May masasabi pa rin yung tao. Praise God. Ano gusto natin? Maglingkod sa Panginoon o hindi maglingkod sa Panginoon? Maglingkod sa Panginoon. Kasi ang tao, kahit gumagawa ka ng mabuti, kahit naging mabait ka sa kanila, may sasabihin pa rin sila sa iyo. But, ang Panginoon, mga kapatid, praise the Lord, nakikita na lahat ng yun. At hindi niya babaliwalain lahat yun. Yes. Alam mo, mga kapatid, praise the Lord. Sabi ko, pray lang natin sila. Time will come. Andito na yan sila, mga kapatid, praise God sa simbahan. Praise the Lord. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, may gantimpala
na nakaabang sa atin kung hindi tayo susuko. Yes. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa langit, ito ang pinakamasayang lugar. Dahil yung mga luha doon ay papahiling ng Diyos. Yes, God. I know mga kapatid, nag-struggle ka na, naghirap ka na, dumaan ka na sa matinding pagsubok sa buhay, praise God. At nandito ka pa rin sa simbahan, nagpapatuloy, praise God. But one day, mga kapatid, praise the Lord, ang mga napapagod nating katawan, ang mga nangihina nating katawan, praise God, ang mga naghihintay sa Panginoon, time will come, haharap tayo sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! At kagantimpalaan tayo ng Diyos dahil sa ating katapatan at sasabihin ng Panginoon, well done, thy good and faithful servant, praise God. And you will realize, mga kapatid, hallelujah, yung paglilingkod sa Panginoon ay worth it pala. Hindi pala sayang sa oras ko. Yung paglilingkod ko pala sa Panginoon, ang pinakamahalagang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang langit, mga kapatid, ay wala na pong kamatayan, wala nang luha, Amen. wala nang hapis, wala nang paghihirap. Sino dito pagod na sa paghihirap? Sige, aminin niyo mga kapatid, pagod na kayo sa paghihirap. Pagod na kayo sa mga utang, pagod na kayo sa mga monthly bills, sa mga bills sa kuryente, tubig, pagod na kayo sa praise the Lord. Minsan yung mga sahod, pinagkakasya na lang natin. Aminin natin, napapagod din tayo mga kapatid. Amen. Pero nandito pa rin kayo. And that's faith, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. But, sa langit, ang mga problema, ang paghihirap, ay matatapos din yan. Yes. Hallelujah. Sa langit, ay wala na pong gabi o kadiliman at araw. Sa langit, wala nang pagkagutom, pagkauhaw at init. Sa langit, ito'y tinatawag na bagong langit at bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Ang langit, ito po ay ang banal na lugar, sakdal na lugar, mga kapatid. Praise God. Ngayon, sino ang nanananahan at manananahan sa langit? Unang-una, mga kapatid, ay ang ating Diyos. Yun ang tahanan niya eh. Expect natin nandun ang langit. Andun ang Diyos sa langit. Yes. Magtaka tayo kapag nasa langit tayo at wala siya doon. Baka peke yun, mga kapatid. Praise God. Pangalawa, mga kapatid, ang nanananahan sa langit ay mga anghel. Pangatlo, ang manananahan sa langit ay ang lahat ng na-born again, mga nabautismuhan sa pangalan ni Jesus sa tubig at sa Espiritu. Amen. Lahat naman po ba ay baptized? Amen. That is good. At kung mayroong hindi pa, you need to be baptized in Jesus' name for the remission of sins, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Pangapat, mga kapatid, ang lahat ng mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Yan ang manananahan sa langit. Amen. Panglima, ang mga handa sa kanyang pagbabalik. Yan ang makakapasok sa langit. Ngayon, pag-usapan natin, mga kapatid, praise the Lord, ang hindi makakapasok sa langit. Number one na hindi makakapasok sa langit, yung poging anghel, si Lucifer, or kilala sa pangalang Satanas. Ang Diablo at ang mga bulaang propeta, sila po ang hindi makakapasok sa langit. Pangalawa, ay ang mga magnanakaw.
yan po ay hindi makakapasok sa langit. Pangatlo, ang mga isinasaad ng Revelation chapter 21 verse 8 and Galatians 5:19 to 21. Ano po yun mga kapatid? Praise God. Kung babasahin natin, praise the Lord, Revelation 21:8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatay. In Galatians chapter 5:19-21, ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Ano po yung mga ginagawa nila na ang kanilang ninanasa ay ang kanilang laman? Praise the Lord. Ang makikita natin na gawa nila ay sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkaaway-away, pagkasakit, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Take note, iba pang kasamaan. Sabihin, di naman nabanggit yung bawal manigarilyo, hindi naman nabanggit yung uminom ka ng emperador, di naman nabanggit. Praise the Lord. No, yung mga kasalanan na hindi nabanggit sa Bible. Pero ang sabi ng Bible, at iba pang kasamaan. Sino magsasabi na nakakabuti ang paninigarilyo? O, di ba? Wala. Sino makakapagsabi mga kapatid, nakakabuti ang maraming babae? Wala. Sino magsasabi na makakabuti ang pagnanakaw? Wala, mga kapatid. Praise God. Pero, lahat ng tao na-addict doon, nalululong doon. Praise God. Bakit, mga kapatid? Kasi binulag sila ni Satanas. Akala nila ang sarap sa pakiramdam. Alam niyo yung mga naninigarilyo? Yung may-ari niyan, ang saya ng buhay. Samantalang ikaw, hipak ka ng hipak, mga kapatid, nasasira yung buhay mo. Yung mga nagsusugal, yung may-ari ng mga sugalan na yan, ang saya ng buhay, ang yaman, pero yung nagsusugal, ang hirap ng buhay. Ano pang nasisira? Pamilya, negosyo, mga gamit, naubos na sa bahay, pinenta na, pinagsapong, mga kapatid, praise God. Anong mapapala ng tao? Wala, mga kapatid. Samantalang yung leader nun, yung nangunguna doon, nag-i-enjoy sa buhay. Kasi gastos ka ng gastos ng pera. Ikaw yung nawawalan, pero yung nandoon sa taas, sila yung mayaman. Sino kawawa? Yung mga consumer. Praise God. Hallelujah. Ano bang sabi, mga kapatid, ng Bible? Binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano yung kaharian ng Diyos? Langit, mga kapatid, praise God. Kaya sa mga kapatiran sa church, praise the Lord. Yung iba, praise God, nag-struggle sila sa mga ganitong bisyo, mga kapatid. And logic lang, mga kapatid. Sa tingin nyo, makikita nyo si Jesus na naninigarilyo, mga kapatid. Sa tingin nyo, si Jesus, makikita nyo nagiinom pagkapasok nyo sa langit. O tara, shot! O tara, tawagin, tara, sugal tayo, tara, sapong tayo. Wala, mga kapatid, praise God. Hindi natin makikita si Jesus na aayain ka magkasala. Praise the Lord. Now, praise God, hindi mapapabilang ang ganitong uri ng mga kasalanan at uri ng mga tao. Kaya kung mayroon kang nakikita dyan na ginagawa mo pa, pagsisihan mo na, mga kapatid, at tumalikod ka na sa ganyang kasalanan, praise God. Now, ano po yung katotohanan ng impyerno?
Sabi pa ng Mark 9:47 to 48, at kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dugutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata kaysa may dalawang matang itatapon sa impyerno. Doon hindi namamatay ang mga uod at apoy. Nagusto nyo ba sa impyerno, mga kapatid? Ayaw natin. Praise the Lord. Maraming talagas na mababasa sa Biblia, mga kapatid, na nagsasabing mayroong impyerno, ngunit may mga tao pa rin hindi naniniwala sa lugar na ito, praise God, ng kapahamakan kahit na ito po ay maliwanag na inihahayag na ng Diyos sa atin. Na totoong may impyerno at ganoon din totoong may langit. Now, bakit, kung tatanungin niyo mga kapatid, bakit kaya may impyerno, pastor? Ang impyerno ay para lang kay Satanas, ng Diablo, at tinatawag na matandang ahas na siyang dumaya sa sangkatauhan ng sanglibutan. Ngunit dahil sa mamangdarayang gawi, mayroon siya. May mga anghel at mga taong nadaya na makakasama niya sa lugar na ito. Kaya ang bayan ng tagapagligtas ay maging matalino at huwag magpapadaya sa katusuhan ng Diablo na si Satanas. Ang advice, ang payo, paalala ni Jesus, mga kapatid, ay huwag tayong magpapadaya kay Satanas. Amen. Dahil kapag nadaya ka niya, mga kapatid, delikado. Kasi mga kapatid, praise God, tuwan-tuwa siya kasi meron siyang kasama doon sa impyerno niya. Walang Satanas na tatayo doon sa entrance tapos may tinitor na hawak. Hindi totoo yun, mga kapatid, praise God. Kasama siya doon sa paparusahan, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Now, mga kapatid, mas lumalim pa tayo. Now, imagine niyo naman kung ano po yung impyerno ngayon. Ito po yung sinasabi ng Bible kung ano yung larawan ng impyerno. Ang impyerno, ito po yung taong mapunta sa lugar na ito. Ang impyerno ay lugar ng kalungkutan sapagkat ang mga alaala at mga pagnanasa kailanman ay hindi magkakaroon pa ng katuparan o kaganapan. Sa impyerno, mga kapatid, hindi na muling aalalahanin
hindi namamatay. Praise God. Ang sino mang mapunta doon ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ang impyerno, mga kapatid, ay walang sukat. Sobrang lawak. At ito, mga kapatid, ay ubod ng kadiliman. Matthew 8:12, ngunit maraming Hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa matinding kadiliman sa labas. At doon ay iiyak sila at mangangalin ang kanilang mga ngipin. Ang impyerno, mga kapatid, praise God, ay nasa ibaba ayon sa mga talata ng Biblia. Ang impyerno at ang lahat ng naroon ay muling itatapon sa dagam-dagatang apoy at ito ay tinatawag na ikalawang kamatayan. Hallelujah. Kung ang tao ay mapunta sa impyerno, hindi dahil doon siya itinapon ng Diyos, kundi ito'y pinili niya, mga kapatid. Amen. Kung tayo man po ay may impyerno, hindi dahil ginusto ng Diyos, Amen. dahil pinili natin. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, mga kapatid, praise the Lord. There is a story in the Bible. Kung kilala niyo si Governor Felix, siya po, mga kapatid, praise the Lord, ay nagpakulong kay Apostle Paul sa pagkakaalala ko. Or maybe kay Peter, mga kapatid, praise God. Na kung saan, hallelujah, ini-invite ng gobernador na yun. At yung disciple na yun, nabagian niya yung gobernador ng salita ng Diyos. Pero ilang taon yung lumipas, napalitan na siya as gobernador. Pero hindi po nabanggit sa Bible na siya po ay nagsisi sa kasalanan, naglingkod sa Panginoon. Now, ano pong gusto kong sabihin? Huwag po natin tanggihan yung mga taong kumakatok sa ating tahanan, na mag-Bible study tayo, mag-Bible sharing tayo, manalangin tayo, mga kapatid, praise God. Dahil yun po ay para sa ikaliligtas natin. How much more doon sa mga taong hindi pa kilala ang Diyos? They need the Word of God, mga kapatid. Nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon dito. Dati tayo po, praise God, ay nasa labas at wala sa simbahan. Alam natin yung pakiramdam ng lulong sa droga. Alam natin yung pakiramdam ng lulong sa sigarilyo, sa mga sugala, sa mga bisyo, mga kapatid, praise God. Alam natin na sinira nun yung buhay natin, praise God. Pero nakilala natin ang Panginoon, nagbago ang lahat. Praise the Lord. Yung nakilala niyo ang Panginoon, naramdaman niyo ang presensya niya, nabautismuhan kayo sa Espiritu Santo, praise God, at nag-iba ang buhay niyo, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Pero paano yung mga tao hindi nakakilala sa Panginoon? Tayo, mga kapatid, nag-enjoy tayo, nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon, umiiyak tayo, praise God. But paano yung mga tao na hindi nakarinig sa salita ng Diyos? Paano yung mga tao na nagdurusa, hallelujah, yung pinapatay na yung sarili, mga kapatid, praise God, dahil sa mga problema? How much more yung mga taong yun, kailangan nila ang Panginoong Jesucristo. Kaya ganun na lang, mga kapatid, ang ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ganun na lang, mga kapatid, praise God, hindi tayo nahihiya, praise the Lord, na ipangaral ang salita ng Diyos. Ang impyerno, mga kapatid, ito yung pinaka lugar na hindi mo gustong mapunta. Hallelujah. Sa panahon ni Noah, sinunod niya ang kalooban ng Diyos, gumawa siya ng arka, nangaral siya, sabi ng Biblia. At ano pong ginawa ng mga tao? Hindi sila nakinig. Sabi pa nga ng mga scholar, na habang nangangaral siguro si Noah, ay pinagtatawanan siya. Hindi siya pinapakinggan. Siguro sinasabihin siyang baliw. Siguro wala na yan sa isip. Anong merong paparating na malaking
Nung dumating yung mapulan, sabay-sabay nang lumapit yung mga tao doon sa arka. Alam niyo po, ang sinisigaw nila? Parang sinisigaw nila, Noah, Noah, papasukin mo kami. Noah, papasukin mo kami dyan. Naniniwala na kami sa sinasabi mo. Naniniwala na kami. Alam niyo mga kapatid, kung ako lang nandoon, bubuksan ko eh. Bubuksan ko yung arka. Pero hindi yun yung sinabi ng Bible. Alam niyo mga kapatid kung sino yung nagsara ng pinto ng arka? Ang Diyos. Kaya mga kapatid, praise God. Be careful kung may binubuksang pinto at Diyos para sa atin. Huwag natin baliwalain mga kapatid, praise God. Huwag nating antayin na ang Diyos ang magsara ng pinto. Hallelujah! Anong ibig nyo sabihin? Hanggang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na lumapit sa Kanya, na magsisi sa ating mga kasalanan, na maglingkod sa Kanya, mga kapatid, praise God, ay gawin natin na huwag nating antayin, praise God, na dumating na yung huling araw, praise the Lord, at doon lang tayo lalapit sa Panginoon, doon lang tayo magsisisi sa ating kasalanan, praise God. Hallelujah. Pag dumating ang panahon na yung pagsisisi natin huli na. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yung sa panahon ni Noah, umulan ng maraming pag-iyak, praise God. Napuno ang paligid ng hagulgol, mga kapatid. Sumisigaw sila ng tulong, Noah, iligtas mo kami, buksan mo yung pinto. Pero hindi nila alam, ang Diyos ang nagsara ng pinto, mga kapatid. Umiiyak sila, nagdurusa sila kasi hindi sila maliligtas, malulunod na sila, mga kapatid, praise God. Pero walang magawa si Noah. Ginawa niya yung paraan, ginawa niya yung part niya. Ipinangaral niya ang salita ng Diyos. Pero ang tao hindi nakinig. Ang tao tinanggihan, binaliwala. Ngayon mga kapatid, praise God. Meron akong nabasang libro na nagsabi doon, kung ipapakita ng Diyos ang impyerno ngayon, siguro yung mga tao doon sa baba, makikipagpalit sa atin agad. Alam mga kapatid, praise God, kung ipapakita lang ng Diyos sa atin ang impyerno ngayon, makikita yung mga tao, sister, ako na dyan, ako na magpupuri sa Panginoon, ako na maglilingkod para tinatamad ka, para ayaw mo pumalakpak. Yung nagsasabihin ng mga tao doon, mga kapatid, praise God, kung ipapakita lang ng Panginoon ang impyerno sa atin, yung mga tao magsisiakyatan yan at makikipagpalit sa atin, praise God. Kaya tayo buhay pa tayo, mga kapatid, praise the Lord. May pagkakataon ka pa na magpuni, umiyak sa Panginoon, umawit sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, praise God. Hallelujah! May pagkakataon ka pang manalangin, magbasa ng Biblia, umiyak sa Panginoon, magsisi sa kasalanan, praise God. Huwag natin antayin, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Na tayo mga kapatid ay dumating sa punto na wala na tayo, praise God. Magagawa na nangihina na yung katawan natin. Ang tanda na natin, may mga nararamdaman na tayo sa katawan. Pero hindi na tayo, doon lang natin maalala yung Panginoon. Hallelujah. Kung hindi tayo mamumuhay na may kabanalan ay atin pong mamimiss ang heaven, mga kapatid, to be with the Lord. Hallelujah. Kung hindi tayo magsisikap na maging banal, hindi tayo makakarating sa langit at hindi natin makakapiling ang Panginoon sa kanyang kaharian magpakailanman. Ang impyerno, mga kapatid, hindi ito kwentong barbero o gawa ng tao lang. Ang impyerno ay totoo, mga kapatid. Huwag mong hayaan na yung unfaithfulness mo ay ang maging dahilan
hallelujah. Now listen to me mga kapatid, praise God. We desire, di ba lahat nagsabi gustong malangit? Now listen to me mga kapatid. We desire to go to heaven, but we never desire to be with the Lord. To be in His presence every day. Gusto nating malangit, pero tamad tayong manalangin sa umaga. Tamad tayong manalangin, tamad tayong magpuri, praise God. Ayaw natin, praise God, itaas ang ating kamay sa Panginoon. Gusto nating malangit, praise God, hallelujah. Pero ayaw natin sa presensya ng Panginoon. Pinabaliwala natin yung presensya ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tandaan natin ang langit, praise God, hallelujah, praise the Lord. Yun talaga yung ating patutunguhan mga kapatid. Yun talaga yung patutunguhan natin kapag naglingkod tayo sa Panginoon. But our goal is to be like Christ mga kapatid, praise God. Hallelujah. Bago ka manalangin sa Panginoon, hallelujah, merong isang espesyal na kailangan po nating katagpuin araw-araw. Gusto nating malangit pero ayaw natin magsimba. Gusto nating malangit pero tinatamad tayo sa gawain ng Panginoon. Gusto nating malangit pero wala tayong ginagawang effort na nahanapin yung presensya ng Panginoon, na hinahanapin ang mukha niya mga kapatid. But there is someone na gusto tayong makatagpo araw-araw. Gusto ka minsan ginigising ka madaling araw kasi pinapaalalahanan ka ng Panginoon na manalangin, praise God. Alam niyo kung sino yun mga kapatid? Hallelujah. Kung mayroon man nagmamahal sa kaluluwa mo, yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. He is the lover of our soul. Nung tayo po'y unang nakakilala sa Panginoon, nung tayo po'y nagkaroon ng unang encounter sa Panginoon, di ba ang sarap sa pakiramdam? Hallelujah, mainit tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Maaga tayo sa simbahan. Excited tayo pumunta tuwing araw ng samba. Mainit tayo sa panalangin, mainit tayo sa pagpupuri, mainit tayo sa pag-aayuno mga kapatid. Pero nung tayo po'y sinusubok na, ay paunti-unti nang lumalamig ang ating pakiramdam sa Diyos. May mga ilan naman na pinagpala na ng Panginoon sa buhay, ay doon naman lumamig sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid na ang ating pong paglilingkod sa Diyos ay hindi nakabase sa ating pakiramdam. Ang ating pong pananampalataya sa Diyos ay hindi po nakabase sa ating pakiramdam. Ang sabi ng Biblia, we need to walk by faith, not by sight. We need to walk by faith, not by our feelings. Because if we are going to depend on our feelings, mga kapatid, kung dadepende lang tayo sa emosyon natin, ay maaaring ito may maging tulong na hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Mga kapatid, in the last of the last days, in this final hour, God is calling us to connect to Him. God is calling us to go back to Him. In our first love, God is calling us to have a relationship with Him. That's why ang sabi ng Panginoon,
sinabi niyang mayroong mansyon na inihanda para sa iyo. Seryoso siya sa kaligtasan mo. Kung pinaglalaruan mo pa ang paglilingkod mo sa Panginoon, hallelujah, delikado ka mga kapatid, praise God. Pero this is the time na maging seryoso ka, na maging faithful ka, na mahalin mo pa ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan. Now, mga kapatid, bukas ang altar, praise the Lord. Lumapit tayo sa altar, mga kapatid, praise God. Kung makikita lang natin ang impyerno, hallelujah, mas mananalangin ka pa lalo, mas mapupuri ka pa lalo, mas maglilingkod ka pa lalo, mga kapatid, praise God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Come on, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Listen to me, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Anong tinatago natin sa ating puso ngayon, ba? Praise the Lord. Bago ka kanta, tutugtog, praise God. Pwede bang itaas natin ang ating kamay sa langit? At sino ba ang gusto mong paglingkuran, mga kapatid, sa buhay? Hindi nakikipagbiruan ng Diyos sa ating mga kapatid. Seryoso ang Diyos at hindi nakikipagbiruan ng Panginoon. Kung pakiramdam mo ngayon, parang hindi mo naman maramdaman yung presensya ng Panginoon. Mas lalo mo bang hanapin yung presensya mo? Kung makikita lang natin ang impyerno ngayon, grabe ang pagpupuri ng mga tao na yun. Sige mga kapatid, praise God. I want you to focus
ipagpalit ang presensya ng Diyos. Inagkasala si King David, mga kapatid. Ang sabi niya, cast me not away from thy presence. Lord, huwag mong hayaan na mawalay ako sa presensya mo. In these last days, mga kapatid, pahalagahan natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah!
Pero sa bawat pag-iyak naman, may kapalit ng kagalakan. So, maging po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon habang umaawit tayo ng isang masayang awit. Kapatid, hindi pwedeng hindi natin i-acknowledge at pasasalamatan ang ating pong naging bisitang pastor ngayon. At salamat po sa pagpapaunlak mo, Pastor Martin. So, inaanyayahan ka po namin sa harapan at bagamat hindi po kami nakapag-prepare ng certificate, pero alam namin na ang iyong pagparito ay isang malaking karangalan na ikaw ay aming makasama. So, amen. At praise the Lord. Ayan. So, muli salamat, Pastor Martin. At may nais ka bang sabihin? Maraming salamat po mga kapatid. I am blessed. Praise the Lord. And the Lord continue to bless you, this church, na mas lalo pang lumago spiritually, numerically. Praise God. At mas lalo pang ma-equip lahat mga kapatid.